Makibukas po kayo sa akin sa Santiago chapter 1 verse 9. Pakibasa nga. Oo. Okay lang. Santiago 1:9. Tatapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magpuri sa kanyang mataas na kamay. Yan lang. Dito po sa NIV version, babasahin ko po. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. So, ang topic ko po sa gabing ito ay pagtugon sa mga negatibong kritisismo. Yun pong pagtugon sa mga negatibong kritisismo o pagpuna, panunuri, ay mayroong ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng salitang kritisismo ay ito ay ang pagbuo ng isang paghatol tungkol sa mga positibo at negatibong katangian ng isang tao o ng isang bagay. So, ang kritisismo ay maaaring positibo o negatibo. Usually, if positive or positibo, maganda ito, mahusay, magaling, masaya, at katanggap-tanggap. Kaya po, okay lang kung meron tayong natatanggap na positive criticism. If negative, tumutukoy ito sa isang pagpapahayag ng isang pagsang-ayon sa isang tao o bagay. Ulitin ko po, tumutukoy ito sa isang pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon sa isang tao o bagay. Kaya ito po ay nakakagalit, nakakalungkot, nakakainis, nakakasama ng loob, nakakasakit, nakakapagmataas, nakakakos ng gulo, o kaya nakakakos ng away. Lalo na kung hindi ito properly handled. Di po ba? Paano nga ba ang tamang pagtugon sa mga negatibong kritisismo? Ayan. Muli po, ay ikukwento ko sa inyo ang isa sa mga nabasa ko. Nahilig po ako magbasa, kaya lagi ang nagagamit ko na ibahagi sa inyo ay yung mga nababasa ko o yung mga na-experience ko sa paligid. So, paano nga ba ang tamang pagtugon sa mga negatibong kritisismo? Tungkol po ito pong nabasa ko ay tungkol sa isang writer ng bagong libro. At yung libro na yon ay umani naman ng maraming magagandang puna o kritisismo na kanyang natanggap. Nakakuha pa siya ng award sa pagsulat nito. So maraming positive. May award na, may maganda pang mga puna. Pero may isang sikat na magazine. Siyempre hindi na babanggitin yun. May isang sikat na magazine ang nagbigay ng hindi magandang puna sa isinulat niyang libro. Siyempre, nung naging result sa kanya, nalungkot siya. Sumama yung loob niya. So, sumakit yung kalooban niya. Siguro, medyo nainis siya. Pero, nagtanong siya sa kanya mga kaibigan kung paano siya magre-react sa mga ganitong kritisismo o puna. Sabi ni friend 1, ayan na lamang to. Ayan mo na lang yan. Yun ang sabi ng una niyang kaibigan. Sabi naman ni friend 2, alam mo, maaaring matuto ka rin sa mga punang yun. Parang maganda, So, ito yung tanong. Paano kung isa ka sa mga kaibigan ng manunulat na ito? Ano ang ipapayo mo sa kanya? Meron po bang gustong magbigay ng kanilang
ng kanilang suhestyon kung anong magandang payo? Meron po? Nahihiya po tayo. Actually, kung ito ay biglaan, pwedeng sa katulad nating Kristiyano o sa mga hindi Kristiyano, maaaring ito ang ipayo nila sa taong ito, sa manunulat na ito. Maaaring sabihin niya, labanan mo! Kasi hindi tama na magbigay ng pangit na puna sa kapwa. Labanan mo. Siguro pwedeng sumagot siya doon sa pangit na kritisismo, di ba? Or kung pwedeng sabihin, magdemanda ka, ihabla mo siya. Paninilang puri yan di ba? So marami pang pwede tayong maging puna sa pangit na puna na ibinigay sa atin. O maaaring magkaroon tayo ng iba't ibang suhestyon para sagutin ang puna na ito. Ano po? So, kung gagawin natin yung huling mga sinabi ko, labanan, idemanda, ihabla, kasi paninirang puri, kasi hindi tama, alam nyo, hahaba yun di ba? Hahaba ng hahaba hanggang sa gumulo yung sitwasyon at ano mangyayari? Diba, away na. Malimit mangyari yan. Na-experience ko yan noong nasa school pa po ako at nagtuturo. Alam nyo, malimit sa ating tahanan, sa ating school, o kaya sa workplace, na lagi kong nababanggit every time, sa tahanan, sa school, sa workplace, sa church, at sa paligid-ligid, may mga negatibong kritisismo o puna tayo na natatanggap o nasasabi sa ating family members. Hindi lang sa family members natin, pwede rin sa ating classmates or schoolmates, sa ating guro, di ba? Mga pagpuna sa mga taong nasa paligid natin, sa ating co-workers, sa boss, sa mga kaibigan, sa kapatiran, sa ating, pwede rin sa ating pastor, sa kapitbahay, at kung sino pa, kung pwedeng knowingly or unknowingly nagagawa natin ang magbigay ng negatibong kritisismo. Sa totoo lang, kung minsan, bihira na magbigay tayo ng positive criticism kaysa sa negative criticism. Kasi ano ba ang hinahanap ng tao? Yung pangit na side ng isang tao. Sinisilip niya yung kapangitan ng isang tao. Lalo na kung ang isang tao ay sikat, lalo na kung isang tao ay mabait, lalo na kung isang tao ay mabuting tao. So, ang hinahanap natin ay yung mga negatibong katangian ng taong ito. So, ang masaklap, alam niyo, hindi ito iikot saan? Hindi ito iikot o kakalat saan? Sa tahanan lang. Minsan kahit nasa tahanan lang, pumuna tayo sa anak natin, lalabas pa rin yan, di ba? Lalo na kung ang anak ninyo ay nasaktan o kayo ay nasaktan, sasabihin nyo yan sa kaibigan nyo, sasabihin nyo yan kung kanino. So, hindi ito iikot sa tahanan lang. Hindi ito kakalat sa tahanan lang. Hindi ito iikot at kakalat lang sa office, sa school, sa church. Hindi ito iikot doon lang. Kasi alam niyo bakit? Isang pindot mo lang, mabilis nang kakalat yan. Kung noong araw, ang puna ay pinagchichismisan lang ng kapitbahay na nag-aano sa ulo, nagkukutuhan sa ulo, hanggang doon lang yun. At matagal bago ito makakalat, di ba? Ngayon hindi, isang pindot mo lang, kakalat na yan. So, hindi lang yan sa Cavite, hindi lang yan sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, o higit pa. Pero naniniwala ko, hindi naman mapupuno sa buong mundo. Ano po? So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3, kundi 100, 1,000, o higit pa ang magkikriticize sa iyo hanggang sa sobra ka nang nasira
pati yung iyong pamilya, ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, at ang iba pa na related sa iyo. In just one click. In just one click. At yan ay nakikita natin. Malimit kada magbubukas tayo ng ating cellphone. Diba? Kaya nga, sabi ng asawa ko, bakit tayo mo mag-FB? Kasi minsan, pag nag-FB, lalo na nung binubuksan ko yung ating CBF group, ay syempre may lalabas doon. Yung unang malalabas mo, mababasa mo yun, di ba? So ano ang mababasa mo doon? Komentary. Puna. Di ba, kung maganda yung puna na mababasa mo, hindi ko naman sinabi na pangit ang mga puna sa FB. Maraming magaganda, pero pag ang nabasa ko yung nakakasakit ng kalooban, nakakasama ng loob, nakakapanirang puri, parang nalulungkot ako, kaya ayokong magbasa noon. Sabi ko, Han, sa edad kong ito, ayoko nang pasamain pa ang loob ko. Okay na sa akin yung papindot-pindot lang sa TikTok. Kapra-kapraso lang yun. At saka nakakatuwa yung mga nakikita at nababasa ko doon. So, alam niyo yun nga, hindi nga lang isa, dalawa o tatlo, hindi higit pa ang makikiritis sa iyo hanggang sa masira pati yung family members mo in just one click. Mahirap kami itong burahin. Sa totoo lang, mahirap burahin. Kahit anong bura ang gagawin nyo, may matitira. May matitira at matitira pa rin. Experience namin yan sa school. Hindi namin alam kung paano buburahin yung paninira ng isang estudyante sa isang estudyante. At kung saan-saan na ito nakarating. Sabi nga, ang nag-comment, ang nagdala pa sa amin ng puna na yon ay nanggaling sa Saudi. Layo. Andito lang sa may Kawit, nakarating ng Saudi. At yung nasa Saudi, yun ang nagpasa sa amin dahil kasiraan yun ng school. So isipin ninyo, tawag namin yung mga bata para mabura. Bura. Naniniwala ko hindi mabubura ang lahat ng iyon. Sa totoo lang. So, may matitira at matitira pa. Hindi totally mawawala. Lalo na doon sa isipan ng tao na concern doon sa nakitang puna. Kaya, be careful. Bawat isa sa atin. Maging careful tayo sa pagpuna sa ating kapwa. Lalo na kung ilalagay nga natin sa online. Mahirap na. Mas mahirap burahin. Sabi, kung nandito lang sa church, dito na lang sa loob ng church. Huwag nyo nang palabasin. Diba, no? Hindi pala. Huwag nyo nang palabasin. Tayo-tayo na lang pamilya yan. Hindi rin pala. Lalabas at lalabas. At pag lumabas, may magtatanong sa'yo, kanino nang galing? Diba? Alam ka naman sa iyong sarili nang galing. Merong maglalabas. Kaya, naniniwala ko hindi totally mawawala. Kaya maging maingat tayo sa pagpo-post, maging maingat tayo sa pagbibigay ng kritisismo o ng puna sa ating kapwa. Narito po ang payo ng salita ng Diyos o ng Biblia sa mga negatibong kritisismo. Ito po ay nagmula doon sa binasa nating teksto na Santiago 1 verse 9. Sabi, dapat nating tandaan na maging handa sa una, pakikinig. Dapat tayong maging handa sa pakikinig. Ayon sa Santiago 1 verse 9 na ating binasa. Ulitin ko po muna ulit. So, tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. So, ano yung dapat nating, ano yung mga payo
ng Biblia sa tamang pagtugon sa mga negatibong kritisismo? Una, sabi nga, dapat nating tandaan na maging handa sa pakikinig. Bakit? Sabi rin sa salita ng Diyos, upang matuto at maging marunong. Ayon yan sa Kawikaan 15 verse 31. Ako na lang po para marami tayong maipag-pray. Ano? So, ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay mabibilang sa marunong. Kawikaan 15 verse 31. So, ang tao raw nakikinig sa mga turo ng buhay ay mabibilang sa marunong. So, kung nakikinig tayo, magkakaroon tayo nito. Magkakaroon tayo ng karunungan. Naalala ko kanina, nag-uusap kami ni Mika. Sabi ni Mikmik, alam niyo po, ang dami kong natutunan kasi karga-karga ko si Elisius, si Eliseo. Karga-karga ko si Eliseo, ikinuwento niya yung mga natutunan niya from her mama. Sabi niya, yung paano magpadede ng kanyang anak, yung mga dapat niya gawin, talagang tinatandaan niya mabuti. At hanggang sa naging 3 na nga yung kanyang anak, marunong na siya. Bakit? Kasi pinakinggan niyang mabuti ang sinasabi ng kanyang mama. So, makinig sa mga magulang. Saan? Sa mga tamang instructions. Saan? Sa gawaing bahay. At huwag tayong magagalit pag pinupuna tayo ng ating magulang. Dahil yan ay mga positibong kritisismo. Kasi gagalit, bakit pa pinakikialaman niyo ako? Anak ko to. Iba na yung pagpapalaki niyo noon kaysa pagpapalaki namin ngayon. No. Hindi ka lalaking mabuti, hindi ka kung hindi sa pamamaraan ng iyong magulang. Kaya kami, noong bata pa kami, sama-sama rin loob namin sa mga punan ng nanay Anding at saka ni tatay Efren. Anak ko, paglaki ko, hindi ko gagawin yung ginagawang yan ng nanay at tatay ko sa akin. Until such time, maaring nainis kami, kaya natandaan namin, pero ang nanay ko, hindi, kasi ang nanay ko malumana yun eh. Yung lahat ng mga sinasabi ni nanay at ni tatay, natatandaan namin. Kaya sabihin namin, mali pala yung iniisip namin noon. Dapat pala, sumunod na kami kaagad. O kaya ngayon, sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng runong, matuto kayong sumunod sa inyong magulang. Hindi lang sa gawaing bahay, katulad nga ng sabi ni Mika. Sa mga problema na kinakaharap natin sa ating buhay, pakinggan natin ang payo ng ating mga magulang. At kung may pinupuna sila sa atin, sa ating pag-uugali, makinig pa rin tayo at meron tayong mapupulot sa kanila. Huwag tayong magagalit pag pinupuna. Alam nyo, pagdating ng araw, marunong ka na. At dahil marunong ka na, may tuturo ka rin. At meron ka rin pupunahin sa susunod mong mga anak. Okay po? Bakit uli kailangang makinig? Letter B, upang lumago ang kaalaman. Kawikaan 15 verse 32, pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makikinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Lalago. So, bakit sinasabihan tayo na huwag maging tamad? Huwag maging tamad sa pag-aaral, huwag maging tamad sa gawaing bahay. Bakit tayo sinasabihan na makisama ng mabuti? Huwag makikipag-away, huwag makikipagtalo. Ayusin natin yung ating pag-uugali. Alam niyo, pag pinagsama-sama natin yung mga payo ng ating mga magulang, kasi hindi lang naman tayo sa magulang natin humihingi ng payo o nakakakuha ng payo. May mga pakialamera tayong mga elders, pastor, teachers, authorities, hindi ba? Ito'y sa bahay,
Sa school, sa trabaho, sa church. Ano po? At yung mga pakialamerang yan, pag pinagsama-sama natin ang mga payo nila, lalago ang ating kaalaman. Naalala ko, nung bago pa lamang kaming mag-asawa ng ginoo ko, ang biyenan ko, sabi niya, pwede ka bang magluto ng adobo, anak? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, opo. Sabi ko gano'n, wala pong problema. Nagluto ako ng adobo. Nagulat siya. Adobo ba to? Kasi ang adobo sa kawit ay kulay pula. At alam niyo, ilan na sa inyo ang nakatikim ng adobong pula kung tawagin namin. Adobong kawit. Adobo ba to? Sabi ng biyenan ko. Bakit po? Adobo po yan, tikman nyo. Adobo nga. Sabi ng biyenan ko, pero pula, masarap ha? Kasi nilalagyan ko pa ngayon ng quail egg. Tapos, nagluto siya ng adobo niya. Iba ang luto ng adobo niya sa adobo na iniluto ko. At iba rin, alam ninyo, ang luto ng lola ko sa adobo. Bakit? Kasi kumukuha pa siya ng taba ng baboy o taba ng manok, balat ng manok, at tapos yun yung pipirituhin niyang mabuti hanggang lumabas yung mantika at doon siya magigisa. Ano po? So iba-iba yung paraan sa pagluluto ng adobo. Alam nyo, pinick up ko yung gusto kong pick upin sa adobo ni mama, adobo ni lola, at adobo ni nanay. Pinagsama-sama ko yun. Ganoon ang buhay ng tao. Nakabuo ako ng adobo twist. Diba? Mas improve yung adobo na ginawa ko. Diba? Kaya nga yata, nagiging mas matalino ang tao sa panahon ngayon. At dahil doon parang kinakalimutan na yung nakaraan na hindi nila alam, yun ang pinanggalingan. So, katulad din natin, pick upin natin yung puna ng ating magulang, puna ng ating elders, ng ating pastor, ng mga authorities o mga subordinate natin. At marami tayong mapupulot na magbibigay sa atin ng kaalaman at ng karunungan po. So, tandaan lang natin, makinig tayo mabuti. Ano pa ang payo ng Biblia sa mga negatibong kritisismo? Pangalawa, magdahan-dahan tayo sa pananalita. Bakit? Kasi nakakapawi ito ng puot. Kawikaan 15 verse 1. Sabi, nakakasunod po kayo? Okay, thank you. Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. So kung mahinahon ang approach sa taong pinuna ng hindi maganda, kung mahinahon ang approach sa taong pinuna ng hindi maganda, magiging maayos ang lahat. Ano po? Sa magkaibigan, alam mo negatibo, pero kailangang mahinahon mong sabihin sa kaibigan mo yung negatibong kritisismo na ibibigay mo sa kanya. Ang tawag natin doon ay constructive criticism. Yung pangit yung katangian niya, pero maayos nating sasabihin sa kanya. Katulad halimbawa ng makeup. Di ba, no? Ang kaibigan mo naka-makeup. Yung makeup niya, sobrang pula ng kanyang nguso. Tingin mo, pinagtitingin na siya, at pangit yun. Di ba? Pwede kang gumawa ng constructive criticism. Yung lipstick mo, medyo bawas-bawasan natin ng konti para mas bagay na bagay sa aura ng iyong mukha at babagay sa iyong damit. Diba, no? Constructive criticism, nasabi mo sa kanya na hindi siya dapat mag-lipstick ng ganoon, pero matatanggap niya at gagawin niya. Diba? So, ganun po. Malumanay nating ipapaliwanag sa kanya. Hindi lang po ito sa kaibigan natin. Maging tayo mismo
bilang mga magulang, tayo bilang mga elders, tayo bilang mga authorities or subordinate sa mga inferior natin. Alam niyo, dapat tayong maging maingat o magdahan-dahan sa ating pananalita. Dahil kung hindi mapapawi ang puot niya. Tao na mapagsasabihan mo ng padalos-dalos. Katulad halimbawa ng magulang. Ang magulang, common naman sa atin na nagagalit tayo sa ating anak, hindi ba? Lalo na kung marami tayong anak. Ang hirap yata niyang pakisamahan lahat. May anak kang ganito, may anak kang ganoon, may anak kang suwain, may anak kang matigas ang ulo, may anak kang makurengkeng, may anak kang magaslaw, may anak kang sobrang timid, sobrang mahiyain. Kailangan pagsasabihan natin sila ng mahina o dahan-dahan para mapawi yung puot. Kung sasabihin natin ang pangit-pangit, ang tamad-tamad mo naman, ang bobo-bobo mo, ang tigas-tigas ng ulo mo, nakakainis ka. Yung mga ganun salita, mga negatibo na makakasakit sa kanila. Pero kung wala ka nang ginawang mabuti sa buhay ko, pasang krus kita. Naririnig ko yan. Naririnig ko po yan sa mga reklamo ng mga nanay sa mga bata doon sa guidance. At naaawa ako sa bata. Alam niyo, kapag ang bata ay binanggit mo yung kanyang kamalian, yung kanyang kahinaan, at ipinamukha mo lagi sa kanya, yung bata, kahit hindi kumikibo, hindi siya makakakibo eh. Pero may batang matapang, sasagot sa iyo, no? Pero commonly, ang bata hindi makakakibo. Bakit? Kasi authority ka sa iyong anak. Di ba? O so dahil hindi siya makakakibo, alam niyo nangyayari sa bata, mas sumasama ang bata. Anak natin yan. Dapat pantay-pantay. Dapat makita nila na ang anak natin, wala tayong mas minamahal. Lahat sila mahal natin. Kung hindi kayang ibigay ng isa yung hinahanap mo, ikaw ang magbigay sa kanya para madama niya at maibalik niya sa iyo. Diba? Kasi kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun ang ating matatanggap. Kaya yung mga bata na lalong sumasama doon sa school, parang inaampon ko sila. Hindi ko po itinataas ang sarili ko. Kaya nga po yata, meron akong produkto na naging isang pastor. Meron akong produkto na may-ari na ng isang restaurant. Marami akong produkto na naandoon sa abroad. At tuwan-tuwa po ako noong Teacher's Day. Kahit hindi na po ako teacher, they still remember me. At way back 1986 or 87, gulat na gulat ako. Hinanap niya raw talaga ako. At nahanap niya naman ako sa pamamagitan ng ipag ko. And then, ginread niya ako, nakakatuwa. Ma'am, ang tagal-tagal na kitang hinahanap, hindi kita mahanap kasi ang pangalan ko ay, alam niyo na, pangalan ng asawa ko, nawala na yung pangalan ko ng dalaga ko. At saka hindi ako mahilig sa FB. At nung mahanap ako, tuwang-tuwa siya. Gusto kitang pasalamatan, sabi niya gano'n. At nung Teacher's Day din na yun, meron akong isang bata rin na nag-message sa akin. At natuwa naman ako na na-remind siya na, alam niyo ma'am, hindi ko kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko kayo. Sabi niya gano'n. Kasi, sorry po kung nagkukwento ko, hindi ito para itaas ko ang sarili ko, kundi tinataas ko ang Panginoon sa buhay ko dahil ito yung ginawa niya sa akin. Yung bata na yun, sabi niya sa akin, ma'am, hindi ko makakalimutan yung kaklase ko na lagi mong binibigyan ng baon. Kasi wala siyang pambaon, wala siyang pera, at wala rin siyang pagkain. Sabi ko, sino? Hindi ko na maalala. Talagang hindi ko na po maalala. Hindi mo na maalala, ma'am. Siguro ka ako sa dami nila.
Siguro ako sa dami nila. Alam niyo ma'am, isa rin ako doon sa tinulungan ninyo. Sabi niya gano'n. So nakakatuwa. Alam ko meron akong mga natulungan, meron akong mga nabigyan ng baon. Sa ngayon hindi ko na nga maalala kung sino-sino sila. Kung hindi merong mga nagme-message at nagpapaalala ng mga nakaraan ko. At yun ay kasiyahan ko. Kumbaga, achievement ko, success ko bilang isang guro. Kahit ayaw ko maging guro. Ano po? So, ayun, kapag ang bata ay nakakatanggap ng positive criticism, kahit hindi ito batang maliit, hindi yung teenagers, kundi yung mga adult na o mga anak natin na may asawa pa, hindi natin dapat silang baliwalain dahil anak natin sila. Nasasaktan man tayo, yayakapin at yayakapin pa rin natin sila. Iintindihin at iintindihin pa rin natin sila. Uunawain at uunawain natin sila. Pagsasabihan pa rin natin sila ng dahan-dahan at mahinahon. Naniniwala ko, gaano man kasama ang ating anak na yan, gaano man kasama ang ating kaibigan na yan, gaano man kasama ang ating katrabaho na yan, gaano man kasama ang boss natin o gaano man kasama sino man niyang tao na yan, mapapawi ang kanyang poot. Ang ginamit ay poot, hindi lamang po galit, poot. Dahil sa mga naipon sa kanyang puso. Yun nga estudyanteng naging pastor, ang dami niyang kwento. Galit, sama ng loob sa kanyang magulang. Pero, naging pastor siya. Praise God. Salamat sa Diyos. So, nakakapawi ng poot pag gumagawa tayo ng positive criticism sa mga pangit na ugali at pangit na ano ba ang tawag natin? Pag-uugali nga ng ating kapwa, ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, sabi, nawala ako. Nasa number 2 tayo. Bakit kailangan magdahan-dahan sa pananalita? Ito ay nakapapahiwatig ito ng karunungan. Kawikaan 15 verse 2. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Wala kang makukuha kapag hangal ang kausap mo, talagang hangal din siya sasagot. Pero kapag ka naman siya ay kinausap mo ng mahinahon, ng kahangalan niya ay bababa. Ano po? Ang halimbawa ko dito ay si Solomon. Alam natin kung gaano karunong si Solomon. Ano po? Si Solomon, alam natin, merong sitwasyon na humarap siya sa dalawang nanay na kung saan, laging nanay yata, nanay na kung saan yung dalawang nanay nagagawan sa isang bata. Merong dalawang bata, yung ipinanganak na isa namatay at yung isa naman ay buhay. At inagaw ng isa yung isa. So, dinala kay Solomon, kay Haring Solomon. Pagdating kay Solomon, nakinig si Solomon. Pagkatapos niyang makinig, mahinahon din siyang nagpaliwanag. Pero kahit mahinahon niyang sinabi ang paliwanag niya, parang nakakatakot yung desisyon niya. Sabi ni Solomon, sige, hatiin ang bata. Aba, ang sakit naman daw para sa tunay na nanay. At dahil doon, nakilala niya ang tunay na nanay ng buhay na bata. So, bakit hindi natin kayahin si Solomon? Huwag tayong basta-basta mag-impulsive sa pagbibigay ng kuro-kuro, ng puna, o pagtugon sa mga negatibong kritisismo. Ano pa ang payo ng Biblia sa mga negatibong kritisismo? Panghuli, number 3, huwag agad magagalit. Huwag agad magagalit or yung tinatawag nating slow to anger. Bakit? Una, sabi, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa mga taong makapangyarihan. Kawikaan 16 verse 32.
Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa mga taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapigil sa sarili, pagpipigil po pala, kaysa taong nakakasakop ng isang lungsod. Panibagong bakit uli hindi dapat agad magalit? Letter B. Higit ang karunungan. Letter B. Higit ang karunungan o unawa ng taong mapagpasensya o mahinahon. Kawikaan 14 verse 29. Ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Inisa ko na lang po ang example dito. At ang example dito ay si Moses. Kilala naman natin si Moses. Mahabang nabuhay si Moses. At alam natin na si Moses ay mahusay makinig. Nakinig siya sa tinig ng Diyos. Nakinig siya sa mga reklamo ng mga Israelita. At alam ninyo, si Moses, mahinahon din siya sa pananalita. Parang nakuha ko lahat yung ano po. Mahinahon din siya sa pananalita. Hindi siya agad-agad nagdedesisyon. Bakit? Kasi sumasangguni muna siya sa Panginoon. At ang Panginoon ang gumagawa ng kaparaanan. God makes ways. Hindi agad nagagalit si Moses. Hindi basta-basta siya nagagalit. Na kahit na ang kulit-kulit ng mga tao, napapagod na siya. Tinuruan pa nga siya ng kanyang biyena na si Jethro kung ano ang gagawin para hindi siya hindi siya ma-stress, ma-burn out. Tinulungan siya kung ano ang gagawin. So, pumili siya ng pwede niyang pagkatiwalaan para tulungan siya na makinig sa mga Israelita at magpayo. So, hindi siya agad-agad nagagalit. Kaya, nalulugod ang Panginoon sa kanya at nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses. At ginamit din siyang mabuti ng Panginoon until nagkaroon ng pagkakataon sa buhay niya. Alam niyo, anger booms within him. Biglang nagkaroon siya ng galit. Nainis siya. Siguro dahil sa kakulitan ng mga Israelita. Siguro dahil sa kawalang tiwala ng mga Israelita sa Kanya at sa ating Diyos. Siguro dahil sa kakulitan din ng mga Israelita sa paghingi ng mga kailangan nila. At ang isa sa nagpagalit sa kanya ay nang humingi ng tubig ang mga Israelita sa kanya. Lumapit naman siya sa Panginoon. Dininig naman siya ng Panginoon. Itinuro ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin. Pero pagdating doon sa Horeb, sa may bato ng Horeb, ano ang ginawa ni Solomon? In just one tap. Isang palo lang. Just one tap, ano nangyari? Yung lakas, yung galit niya, doon sa just one tap na yon niya ibinuhos. At ano ang nangyari kay Solomon? Hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Dahil sa puna ng mga Israelita. Dahil sa mga kakulangan nila ng tubig. Dahil sa kakulangan ng kanilang mga pagkain. Dahil sa kakulangan, yung mga hinahanap nila yung mga bagay na meron naman sa paligid nila. Ibinibigay din naman ng Panginoon. Kahit binigyan sila, nagsasawa sila at nagre-reklamo pa rin sila. Kaya ano nangyari? Lahat sila hindi nakapasok. Maliban kay Caleb. Alam nyo, imbis na magalit, imbis na mag-criticize tayo, nagbigay tayo ng mga negatibong kritisismo, imbis na mamuna tayo ng mga kapangitan ng ating kapwa, alam niyo kung ano ang nais ng Diyos?
ng Diyos na mahalin natin ang ating kaaway. Nais din ng Diyos na ipanalangin natin ang umuusig sa atin. Yan ay mababasa natin sa Matthew 4 verse 44. Sabi, ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ang umuusig sa inyo. If gagawin natin to, ang resulta ay, next slide, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Mahalin natin ang ating kapwa, ang mga pumupuna sa atin, at tayo ay magiging tunay na anak ng ating amang nasa langit. Matatagpuan niyo sa Matthew 4 verse 45, kung gagawin niyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinasisikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama, at hindi lang ang matuwid o matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Nais din ng Diyos na magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Kawikaan 15 verse 33, ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba ay pinararangalan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng takot sa Kanya upang maiwasan natin ang violent reactions sa mga negatibong kritisismo na ating natatanggap o nasasabi o nagagawa. At tandaan natin ang payo niya mula sa salita ng Diyos na ating binasa sa Santiago 1 verse 9, maging handa tayong makinig, magdahan-dahan sa pananalita o maging mahinahon sa pananalita, at huwag agad magagalit o maging slow to anger. Sana po meron tayong napulot sa maikling mensahe ng Panginoon sa atin.